Good day mga lods. Ito yung aking vlogging helmet na magna 9 years old na. Mas patanda pa to kaysa dun sa aking motor na yung Raider 150 Fi. Alam ko mas nauna ko to binili. 3 months before ako bumili ng Raider 150 Fi, inuna ko muna tong helmet. Kasi naalala ko madalas akong angkas nung katrabaho ko dati. Kaya bumili ako ng helmet. Pero balak ko talagang bumili ng motor. Hindi ko lang alam kung anong motor yung bibiling ko nung time na yun. Ang ginawa ko, inuna ko munang bumili ng sarili kong helmet. So, ito ginawa kong pang motovlog setup. Hindi pa naman siya ganun ka lumang tignan or hindi pa naman siya sira. Naingatan ko naman siya. Yun nga lang, syempre, 9 years old na yan. Minsan dito yan, magkaka-problema sa loob. Minsan numinipis na yan, medyo masakit na sa ulo pagka matagal na suot yung helmet kasi umimpis na yung foam katagalan. Ayun, so for today's video mga lods, kumuha kasi ako ng bago kong helmet na gagawin ko siyang pang motovlog na helmet kagaya nito. Yan, mag-unbox ako ngayon ng aking bagong helmet. Hindi naman siya pangdiinan na helmet mga lods. Ano lang siya, budget friendly lang na helmet. Ito yan mga lods. Ayan, KYT. So, ang napili ko, KYT na TT Revo. Parang di maganda nga na yung kasi alam ko na. Double T Revo. Ayan yung binili ko, KYT. Bali, may separate kasi ako ng video nito, yung pag-unbox ko talaga eh. Kasi kailangan ko yon dahil in-order ko to sa ibang bansa. Sa Indonesia ko siya in-order gawa ng mas mura doon compare dito sa Pilipinas na hindi ko alam kung bakit sobrang mahal ng item na to dito sa Pilipinas. Kung tutuusin, dapat lang to eh. Hindi naman siya pangdiinan na helmet. Pero, grabe yung presyon nila dito sa Pilipinas. Siyempre, nandito yung kanyang manual na madalas hindi natin binabasa. Meron siyang free na balaklava. Anong tatak na ito? Parang Alpine ba to? Tapos, yung mismong helmet. Ito. Puro bubble wrap. Maganda rin yung packaging. Actually, naka-double naka-double box nung binuksan ko. Kailangan ko kasi mag-separate ng video para in case na magkabulilyaso man. Meron akong mixing video na i-upload dun sa app kung saan ko to kinuha. Ito yung kanyang dust bag. May kasama na yan. Palagi yan pag kumukuha ka ng helmet. Tapos, ito yung napili ko mga lods. KYT Double T Revo na plain black glossy. Bali, large yung nakuha ko kasi wala nang medium. Pero okay naman siya sa akin. Naglalaro kasi sa medium at saka large yung size ng ulo ko. Ito yung kinuha ko kasi maganda yung kanyang pormahan. Sabi nila, ito raw yung papalit sa KYT na Double T course. So, ito yung pinaka-latest nila sa Double T na series. So, meron siyang sa loob. Extra visor. Ngayon yung kanyang itsura. Tingnan natin yung visor. Extra visor, extra spoiler. So ito, mamaya natin ito ikakabit. Dito yung kinakabit sa kanyang spoiler. Actually, maganda na yung spoiler kahit hindi ka na maglagay ng extension. Maganda na talaga siya kung titignan nyo yung hulma dito. Ayan mga lods. Kahit di mo nalagyan, okay lang, maganda na siya. Pero syempre, mas maganda pagka meron kang extension ng spoiler. Mamaya ko na ito ilalagay kasi unahin ko muna yung lens. So, naka-clear lens. Wala siyang kasamang any na pamalit na lens. So, ito lang talaga siya. Quick release lang siya mga lods. Hindi siya double D-ring. Pero yung quick release niya, purong bakal mga lods. Ayan siya. Bakal. Yung iba kasi mga helmet is plastic yung ganito nila. Ito, bakal parehas. Meron na rin siyang pull in case of emergency. Gumanda na yung kanyang foam. Tapos may lock dun sa kanyang visor mga lods. I-push mo lang pataas. Yan. Bubukas na yan. Tapos, ang nagustuhan ko pati dito, kaya ganito yung ginawa ko kay YT kasi nga, meron siyang slot ng para sa salamin kasi kita niya naman nakasalamin ako. Hindi naman ganun kalabong mata ko, pero mataas ang astigmatism ko kaya yun. Ayan, meron siyang slot para sa salamin. Meron siyang dito, exhaust or entry ng hangin dito sa harapan. Meron din dito sa bandang noo. Meron din siyang exhaust dito sa taas, magkabilaan. Tapos dito sa likod, yung pinaka-exhaust niya, meron din dyan. So, try ko isuot. Ayan mga lods. Yeah. Okay lang siya sa akin. Pero ang size ko talaga medium. Fit na fit. Sobrang fit sa akin yung medium. Pero itong large, okay lang din sa akin. Medyo fit lang siya. Sakto lang. Hindi ko natatanggalin tong film ng clear visor kasi papalitan ko to. Meron ako ditong kinuha or binili visor. Yan, dark smoke.
Separate to mga lods dun sa pagbili ko na itong helmet. So wala siya kasing kasamang ganito kaya bumili ako ng separate. Galing din to ng Indonesia. Ito may kasama siyang ganito. Hindi ko alam kung original ba talaga. Pero para siyang original. At saka parehas sila nung clear visor. Meron siyang KYT na logo dito. Meron din siya nito sticker. Papalitan ko muna nito. Lalagay ko tong dark na to. Tapos saka ko ilalagay yung spoiler mga lods. Medyo mahirap pa yata tanggalin to kasi ano pa, bago pa. Yan. Sa kabila. Yan. O saka ko lang to gagamitin pagka merong night ride. Ito muna ilalagay natin. Hindi nakikita yung lock mga lods dahil dark. Medyo mahirap siya ilagay. Sa kabila. Yun. Yan siya mga lods. Siyempre kailangan pilasin na natin yan. Yan na siya mga lods. Ito naman spoiler. Dami nagsasabi na mahirap daw ilagay ito eh. Depende siguro. Medyo nga no. Parang hindi yata sukat ah. Medyo may kahirapan nga. Baka mamaya mabali pa eh no. Nilagay ko na yung kabila. Okay. Ito na lang gitna. Ayun, so naikabit din. Medyo mahirap nga siya. Ganda rin. Ayan, fit na. Ayan siya mga lods ah. All black. Suot natin. Ayos, mga lod, ganda. Alright. So, ito na yung magiging bago kong motovlogging helmet mga lods. Gagawin ko nito, ibibili ko siya ng chin mount. Tapos, ibibuild ko siya pang motovlog. May butas na rin to para sa intercom. Kung sakali mang gusto kong mag-intercom, naka-ready na siya. Ang angas ng spoiler mga lods. Oh. Itim din ang kinuha ko. Gusto ko kasi talaga yung kulay itim mga lods compare doon sa iba. Ayoko nang masyadong makulay. Gusto ko plain lang. Plain black. Sa visor naman, kung gusto ko magpalit ng kulay, marami nabibili na mas mura. Ito kasi, original na visor din to eh. Kaya mas mahal. Ang kukunin ko sanang visor mga lods ay yung photochromic sana. Kaso parang mas maporma sa akin tong yung dark. Yung photochromic kasi, itim lang siya pagka nasa initan ka, nasa arawan. Pero pag gabi, siya, clear. So, hindi mapapansin agad na iba yung visor mo. Unlike sa mga ganito na nakikita agad na naka-visor talaga. Iba yung kanyang visor. Ang problema rito sa gabi, pag inaabot ka ng gabi sa daan, syempre madilim yung makikita mo kasi nga dark. Ang gagawin na lang, magbubukas tayo ng visor. Ayan. So next video mga lods, pag dumating yung in-order ko para dito, i-build ko siya pang motovlog na helmet. Tapos iti-testing ko mga lods. Alright. So share lang. Ride safe sa lahat mga lods. Peace.